ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan may kaibigan tayo na may dinadalang bigat na hindi natin nakikita. At kahit gaano man siya kakilala, may mga laban siyang hindi mo kayang maramdaman. Ikaw, kabarangay, paano mo malalaman kung sapat pa ang lakas ng mahal mo para lumaban? Dear Papa Dudut, isang magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roda, 27 years old at nagtatrabaho bilang isang guro dito sa Isabela. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Kaya naman naisipan ko rin na gumawa ng sulat para maikwento sa inyo ang parte ng buhay ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Pero bago ko ipagpatuloy ang sulat na ito ay humihingi ako ng malawak na pangunawa sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Dahil alam ko na magiging sensitibo at baka ma-trigger ang kanilang mga sarili sa pakikinig. Makulit akong estudyante, Papa Dudut, noon. Sabi nga nila palagi akong hyper at nakakahawa raw ang energy ko. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga kaklase at professor ko noon. Pero syempre hindi pwedeng mawalan ng kontrabida sa buhay natin. At sa buhay ko, isang tao lang naman ang hindi natutuwa noon sa akin. Ang tahimik at supladong kaklase ko na si Kevin. Palagi siyang tahimik sa classroom tapos ay naiinis ako kapag sinasaway niya ang kaingayan ko kahit wala namang kaming klase. At mas lumiliit pa ang mundo naming dalawa nang siya ang manalong presidente at ako naman ang vice president ng student council ng college university namin, Papa Dudut. Nandito ka pa sa office ng student council. May mga tinatapos pa kasi akong basahin ng mga proposal para sa event na gusto kong gawin ng iba't ibang organization. Ayoko namang basta pirmahan na lang lahat para lang maipasa ko sa'yo. Bukas mo na tapusin yan, paggabi na Saka ikaw na lang ang tao dito. Ano ka ba, Kevin? Ayos lang ako. Sanay naman akong gabi na umuwi. Sigurado ka? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo pa ba alam? Ang alin ba? Ang sabi nila may batang lalaki daw na palaging nagmumulto dito sa office ng student council. Naririnig daw ng ibang estudyante kaya ayaw nilang nagpapagabi dito. May ibang araw na nakakita na sa multo na yun Talaga? Oo, nakakatakot na raw yung itsura ng bata. If I know, panakot lang yung mga narinig mo. Hindi naman ako naniniwala sa multo kaya hindi ako natatakot. Okay, sige, sabi mo Mauna na pala akong umuwi. Huwag mo kalimutang ilak yung pinto tapos ibigay mo na lang kay Manong Guard yung susi Sige, ingat ka. Antok na talaga ako. Di bali, konti na lang naman to, matatapos ko na lahat. Ay! Kabayo! Ay, Kevin, ikaw ba yan? Uy, Kevin! Kala ko ba umuwi ka na? Kevin! Mukhang may daga sa bandaro ng opisina. Sabihin ko nga sa mga kasama ko na maglinis kami bukas para hindi kami dinadaga dito. Hala, bakit naman biglang namatay yung ilaw? Malas, nag-brownout pa yata. Gamitin ko na nga munang flashlight tong cellphone ko para maayos ko na yung mga gamit ko. Ay,
Ako, Diyos ko, totoo nga yata yung multong bata na sinasabi ni Kevin. Ay, makalabas na nga, baka kung ano pang magpakita sa akin dito. Diyos ko, bakit ayaw bumukas ng pinto? Manong guard! Manong guard, tulungan niyo po ako! Buksan niyo tong pinto, Manong! Roda, Kevin! Roda, ako lang to si Kevin. Uy, relax. Imulat mo na yung mga mata mo, uy. May ilaw na ulit, oh. Kevin! Oo, ako lang to. Hindi ka pala naniniwala sa multo, ha? Pero yung mukha mo, halos mawala na ng dugo sa sobrang putla mo. Siraulo ka din, no? Ikaw lang pala yung umiiyak at nananakot sa akin. Ay, nako. Sorry, ang sarap mo kasing pagtripan eh. Grabe talaga yung itsura mo kanina. Kung nakita mo lang ang sarili mo sa salamin, parang gagapang ka na sa seg, kaya nilapitan na kaagad kita eh. Ay, nako. Oh, ba't nakatitig ka sa akin? Ano ba to? Sinipon tuloy ako kakatawa. Ay, grabe. Teka, narealize ko lang kasi na marunong ka rin palang tumawa, no? Oo naman. Ano tingin mo sa akin, manhid? Saka walang hindi matatawa kapag nakita yung itsura mo kanina. Nako, Kevin, sinasabi ko sa'yo, babawian talaga kita sa susunod, makikita mo. Sige, paghahandaan ko yung pagbawi mong yan. Pero sa ngayon, umuwi na muna tayo kasi baka may magpakita na talaga sa atin dito sa office. Papadudot, nagulat talaga ako sa ginawa na yon ni Kevin. Kung hindi pa siya nagpakita ay baka nawala na ako ng malay dahil sa pananakot niya sa akin. Pero mas nagulat ako kasi hindi ko alam na may tinatago rin pala siyang kakulitan. Akala ko ay super KJ at suplado niya na parabang sinalo lahat ng katahimikan sa mundo. Pero hindi pala kasi marunong din pala siyang gumawa ng kalokohan. Kaya naman yon ang simula ng closeness naming dalawa. Dahil pareho nga kaming part ng student council ay madalas kaming magkasama. At nakakatuwa kasi pati siya ay nahayaan na rin o nahawaan na rin ang kakulitan ko noon. Mali pala. Lumabas talaga ang kakulitan niya noon na hindi niya ipinapakita sa karamihan. Yung dating suplado at iniiwasan na si Kevin ay nagkaroon na rin ng ibang kaibigan. At nakakatuwa na sa paglipas ng mga buwan, lumalim ang samahan naming dalawa, Papadudot. Sa wakas, natapos ko na rin tong research paper ko. O Roda, magkape ka muna. Naku, salamat. Nag-abala ka pa talaga na dalhan ako nito. Nakita ko kasi na ang busy-busy mo sa ginagawa mo kaya lumabas muna ako kanina para bumili ng kape. Bakit pala dito sa office mo tinatapos yung research paper mo? Maingay kasi sa bahay ngayon dahil nandun pa sina tita. Baka hindi ko lang matapos tong kailangan kong tapusin kapag umuwi agad ako. Hindi pa naman deadline ng research paper natin kaya hindi mo kailangang madaliin na tapusin yan. Ayos lang, para wala na rin ako masyadong iintindihin sa mga susunod na araw. Roda, hindi mo kailangang suluhin ang lahat ng bigat na nararamdaman mo ngayon. Ano ka ba, Kevin? Ayos lang ako. Minsan, kailangan nating iiyak ang bigat na nararamdaman natin. Hindi maaalis yung buong bigat sa dibdib natin pero kahit papano, mababawasan naman. Ito naman si Kevin. Masyado ka namang seryoso. Ayos lang talaga ako. Kaibigan mo ako, Roda. Kaya alam ko kung kailan totoong okay ka lang at kailan ka hindi okay. Hindi mo kailangang itago sa akin yung totoong nararamdaman mo. Nandito lang ako, Roda. Handang makinig sa'yo. Hindi ko lang kasi maintindihan, Kevin eh. Bakit kailangan mawala ni Mama? Mabuti naman siyang tao. Matulungin siya sa kahit na sino.
Maraming masamang tao dyan pero bakit si mama pa? Bakit hindi pinakinggan ng Diyos yung paulit-ulit na dasal ko na pagalingin niya si mama? Natanggalin niya yung cancer kay mama. Bakit hindi niya ako pinagbigyan sa hiling ko? Bakit hindi niya pinagaling si mama? Sabi nila, lahat ng nangyayari sa buhay natin, palaging may malalim na dahilan. Uy, pero anong dahilan? Bakit kailangan mawala ng mama ko? Bakit siya? Bakit siya pa? Alam mo, may mga sagot na mahirap ay paliwanag at intindihin eh. Siguro sa ngayon, isipin na lang natin na at least hindi na nahihirapan si tita sa sakit niya. Saka di ba ang sabi mo, nangako ka sa kanya bago siya mawala? Magiging matatag ka kahit wala na siya. Oo, pero ang hirap-hirap pala. Ang hirap maging matatag ngayon na hindi ko na siya kasama. Lahat naman mahirap talaga sa umpisa eh, pero alam kong kakayanin mo. Kasi nandyan pa rin yung mga kapatid mo, tita, at pati ng papa mo. Isipin mo na kailangan mo ring magpakatatag para sa kanila. Kailangan yung magpakatatag para sa isa't isa. Oo, tama ka. Kailangan din ako ng mga kapatid ko eh. Salamat, Kevin, ha? Basta kapag kailangan mo ng kausap, Roda, nandito lang ako. Makikinig ako kahit tungkol saan pa yan. Papadudot, nasa second year college ako nang ma-diagnose na merong cervical cancer si mama, stage 3. Napakabilis ng pangyayari kasi ilang buwan lang ang lumipas ay iniwan na rin niya kami kaagad. Sobrang bigat ng pagkawala ni mama kasi ever since ay mama's girl talaga ako. Siya yung ginawa kong inspirasyon para pagbutihan palalo ang pag-aaral ko. Kaya nang mawala siya, parang nawala ng direksyon ng buhay ko. Nahirapan akong kausapin ang pamilya ko kasi alam ko na pare-pareho kami ng pinagdaraanan noon. Mabuti na lamang at palaging nasa tabi ko si Kevin. Handang makinig sa lahat ng bigat at kadramahan ko sa buhay. Isa siya sa mga dahilan kaya kahit paano ay unti-unti ko nang natututunan na umusad at tanggapin ang pagkawala ni mama. Sabi nga niya ay palaging may malalim na dahilan kung bakit may nangyayaring mabigat sa buhay natin. Minsan ang dahilan ay para mas maging matatag tayo sa mga hamon ng buhay, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Kevin to the point na palagi na kaming magkasama sa loob ng university. Akala nga ng ibang kaklase namin ay may relasyon na kaming dalawa. Sa totoo lang, sa paglalim ng friendship namin kasunod noon ay ang pagbabago ng nararamdaman ko para sa kanya. Nagkaroon siya ng espesyal na lugar sa puso ko. Pero syempre hindi ko yon sinabi sa kanya kasi masaya naman ako sa pagkakaibigan na meron kaming dalawa. Natakot din ako noon na baka masira pa ang magandang samahan namin. Baka kasi hindi kami pareho ng nararamdaman. Ang mahalaga sa akin noon ay masaya ako sa tuwing kasama ko si Kevin, Papadudot. Buti na lang hindi pumasok yung prof natin sa last subject, no? Sinabi mo pa. Ang aga tuloy nating makakauwi ngayon. Pero alam mo, ang jahe din pala na hindi siya pumasok kanina. O bakit mo naman nasasabi yan? Kasi ang aga nga nating makakauwi pero tinambakan niya naman tayo ng reporting para next week. Oo nga pala. Siya rin kasi yung pinakatamad magklase sa lahat ng professor natin no? Tamad na nga magklase, ang sipag pang magtambak ng mga report at research paper natin. Doon niya kasi talaga tayo binabawian. At teka, gusto mo ng halo-halo? Libre kita. Uy, talaga ba? Oo.
Hindi kasi ako nag-lunch kanina kaya may extra pa ako sa baon ko dito. Yun, sige, thank you. Sakto, medyo gutom na rin ako eh. Yun oh. Tara, doon tayo sa malapit na tindahan. Ang alam ko, masarap daw yung halo-halo doon eh. Kevin! Hoy! Tay, ano pong ginagawa nyo dito? Hinahanap talaga kita. Pauwi na rin po ako, Tay. Magmimerienda lang po kami. Walang iya ka, bata ka! Tito, huminahon po kayo. Hindi niyo po kailangang saktan si Kevin. Manahimik ka dyan! Dahil hindi ikaw kinakausap ko at ikaw, Kevin, ilabas mo yung pera ko! Ano pong perang sinasabi nyo? Ba't nagmamahang-maangat ka pa talaga? Ilabas mo na yung perang ninakaw mo sa akin! Tay, nasasaktan po ako, Tay. Bitawan niyo po ang braso ko. Mas masasaktan ka talaga kapag hindi mo binalik yung perang ninakaw mo! Tito, bitawan niyo na po si Kevin. Sabi ko sa'yo, huwag ka makikialam, Neng, ha? Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan! Tay, wala po talaga ako ninakaw na pera sa inyo, Tay. Napakasinungaling mo talagang bata ka. Wala namang iba kukuha ng pera ko sa kwarto kundi ikaw lang. Kaya ilabas mo yung pera ko. Akin na yung perang ninakaw mo. Wala nga po ako ninanakaw sa inyo. Ano wala, ha? Sigurado ka? O sige, kakapkapan ko itong mga bulsa ng pantalon mo, ha? Tay, kahit kailan hindi ko po kayo ninakawan. Kung wala ka talagang ninakaw sa akin, ano tong perang nasa bulsa mo, ha? Pera ko to, ha? Allowance ko po yan galing sa Kapitolyo. Tinitipid ko po talaga para sa mga susunod na araw na pasok ko. Baka sinungaling mo talagang bata ka. Manang-mana ka dyan sa nanay mo. Akin na to lahat ng pera to. Lahat na to, ninakaw mo to. Pero Tay! Tumahimik ka dyan kung ayaw mong mas masaktan ka sa bahay mamaya. Aalis na ako at baka mahuli pa ako sa sabong na pupuntahan ko. Umuwi ka na ng bahay at maglinis ka doon. Hindi yung naglalakwa at saka pa kasama yung kung sino-sino. Pwe! Kevin, ayos ka lang? Pasensya ka na, Roda. Mukhang hindi na kita malilibre ng halo-halo. Okay lang yun. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Naku, wag na. Kailangan ko na rin pala kasing umuwi. Pasensya na ulit, Roda. Papadudot nang maging close kami ni Kevin ay lumabas yung pagiging masayahin niyang tao. Sa aming dalawa, siya na yung madalas na mag-comfort at magpatawa sa tuwing magkasama kami. Kaya nabanggit ko kanina na mas dumami na rin ang mga kaibigan niya sa classroom. Para kasing lumabas yung totoong personality niya. Mahilig magbitaw ng corny jokes, gumawa ng mga prank at kung ano-ano pang kalokohan para magpasaya ng mga kaklase ko. Matalino rin si Kevin at academic scholar kagaya ko. Pangarap niya rin ang maging guro kasi gusto niya raw makatulong sa mga kabataan na nalulubog sa hirap ng buhay. Sa kabila ng mga pangarap niya na yon ay hindi ko alam na may magulo pala siyang buhay. Pagkatapos ng araw na yon, ilang araw siyang hindi nakapasok sa klase. Kaya naman nagdesisyon ako na puntahan siya sa bahay nila, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Kevin! Kevin, si Roda to! Tao po! Oh, Neng. Aga mo namang mambulahaw. Ano bang kailangan mo? Magandang umaga po. Ano maganda sa umaga kung sinira na ng pang-iistorbo mo? Ano bang kailangan mo? Itatanong ko lang ho kung nandyan si Kevin. Kasi 2 araw na po siyang hindi pumapasok. Kevin! Tsaka, Oy! Kevin! Kevin! Hoy! Ano po yun, Tay? Naglilinis po ako ng banyo. Puntahan mo itong bisita mo at nakaka-istorbo ng umaga eh. Sige po, Tay. Hintayin mo na lang. Pupunta na dito si Kevin. opo, salamat po. Grabe, ang kalat naman sa loob ng bahay ni na Kevin. Nagkalat din yung mga bote ng alak.
Roda, napadaan ka. Gusto lang sana kitang kumustahin, Kevin. 2 araw ka na kasing hindi pumapasok sa klase natin eh. Ano kasi, sumama kasi yung pakiramdam ko. Trinangkaso rin ako ng 2 araw. Teka, ang laki ng pasasapisngi mo ah. Anong nangyari dyan? Wala. Tumama lang sa pinto ng kwarto. Ano yun, pisngi lang yung tumama? Oo, alam mo naman, medyo clumsy ako eh. Okay, sabi mo eh. Alam mo, napansin ko lang na parang ang aga naman yata maglasing nung tatay mo. Almusal niya na kasi yung alak eh. Actually, almusal, tanghalian, tsaka hapunan. Kaya medyo makalat din sa loob kasi marami rin siyang nainom kagabi. Sorry ah. Hey, Kevin! Bili mo nga ako ng alak sa tindahan. May pera ko pa naman dyan, di ba? Sige po, tay. Tara, Roda. Libre kita ng soft drink sa tinapay doon sa tindahan. Dali, malapit lang yun dito. Ibig sabihin, kaya hindi ka talaga nakapasok ng 2 araw sa klase kasi namamaga yung pasasapisngi mo? Oo, saka may bukol ako noon sa Kitang-kita kahit buong gabi ko nang nilagyan ng yelo. Natalo kasi sa sabong si tatay noon. Umuwi ng lasing na lasing kaya ako ang napagbalingan niya ng init ng ulo. Eto ng soft drinks tsaka pandekoko mo, Roda. Salamat, Kevin ah. Tanong ko lang ah, palagi bang ganyan yung tatay mo? Hindi naman palagi pero medyo madalas lalo na kapag natatalo siya sa sabong. Alam mo, Roda, hindi naman ganyan dati si tatay. Sobrang bait niya nun. Masipag magtrabaho at saka walang kahit na anong bisyo. Anong nangyari? Bakit nagbago siya? Nasa 4th year high school ako nung lumaya si nanay. Natatandaan ko pa kung paano ko nakita si tatay na umiiyak habang nagmamakaawa na wag umalis si nanay. Kaya lang, hindi rin siya nagpapigil at mula nung umalis siya, kahit kailan hindi ko na siya nakita. Wala ka bang kahit na anong naging balita sa kanya? Ang sabi ng tita ko may nakakita daw sa kanya na may ibang lalaki na kinakasama at may anak na daw sila. Kaya mula nun, nagbago na talaga si tatay. Dapat nga hindi na ako magka-college kasi ayaw ni tatay na mag-aaral ako eh. Buti na lang, nakakuha ako ng academic scholarship sa university tapos may financial assistance pa ako sa Kapitolyo. Yun na yung ginagawa mong allowance. Oo, tinitipid ko nga mabuti yon para hindi ko na kailangang humingi pa ng pera kay tatay eh. Kaya lang minsan kinukuha niya rin sa akin yung perang iniipon ko. Sa totoo lang, gusto na rin akong ampunin at pag-aralin ng tita ko. Kaya lang, ayokong iwan si tatay eh. Ayokong tuluyan siyang iwan mag-isa kaya ang sabi ko, ayos lang ako. Basta kasama ko si tatay. Papa Dudut, hindi ko inaasahan noon na sa likod ng malalaking ngiti at malalakas na tawa ni Kevin ay ang malungkot na kwento ng buhay niya. Kasi kahit gaano kami ka-close ay never niyang kinuwento sa akin ang tungkol sa buhay niya. Siguro nga ay kung hindi ko pa siya pinuntahan sa bahay nila ay hindi ko malalaman ang tungkol sa kalagayan niya. Hindi naman kasi talaga halata sa kanya na may pinagdadaanan siya noon. Siguro ay ayaw niya lang din na ipaalam pa sa amin. Nakakalungkot lang na ma-realize na yung mga taong palagi nating nakakausap at nagpapasaya sa atin ay may malungkot palang mundo na ayaw ipakita sa atin. Naalala ko pa na nagsorry siya dahil sa pagkakwento niya ng tungkol sa buhay niya. Ang sabi ko naman sa kanya ay handa akong makinig sa kahit na anong kwento niya dahil magkaibigan kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinulungan ko si Kevin na makahabol sa mga subject na hindi niya napasukan dahil matalino naman siya. Hindi siya nahirapan na intindihin ang mga lessons namin. Kaya lang nang sumunod na linggo ay pumasok siya. Nahirap maglakad dahil sinaktan na naman siya ng tatay niya. Kung hindi nga lang daw midterm week ay hindi na muna siya papasok ng ilang araw.
Doon ko na kinumbinsi si Kevin na baka oras na para tanggapin niya ang alok na pangangalaga ng tita niya. Hindi pwedeng tanggapin niya lang ng paulit-ulit ang pananakit ng tatay niya. Hanggang sa wakas ay sinunod niya ang payo ko at lumipat na nga siya sa pangalaga ng tita niya. Doon ko nakita ang pagbabago ni Kevin. Bumalik ang totoong ngiti sa mga labi niya. Yung totoong saya sa mga mata niya. At natutuwa talaga ako. Kasi alam ko na napakabuti para sa kanya sa ginawa niyang pagtira sa bahay ng tita niya, Papa Dudut. Kevin, inom ka munang tubig, oh. Salamat, Roda. Yung mga props, huwag niyong kalimutang ilagay sa harap ng stage ha. Yung mga line niyo, kabisado niyo na ba? Uy, bakit wala sumasagot sa akin? Kapag nagkamali pa kayo sa mga line niyo mamaya, hindi ko na talaga alam kasi ilang beses na tayong nag-rehearse. Uy, Kevin, kalma lang. Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses eh. Ikaw ba, Roda, kabisado mo na mga lines mo para sa stage play mamaya? Opo, direk. Kabisado ko na po. Nakausap ko na rin yung ibang kaklase natin. Alam na rin nila yung gagawin nila. So, ibig sabihin, may 1 oras ka pa para kumalma at magpahinga. Pasensya ka na. Alam mo naman na dito nakasalalay sa stage na to ang final grade natin sa history, di ba? Oo, alam ko naman yun. At seryoso naman ako sa sinabi ko na kabisado ko na yung mga line ko. Mabuti naman kung ganun. Kung bakit naman kasi stage play pa talagang ginawang final exam sa atin ni Sir Albert eh. Mahilig kasing manood ng stage play si Sir kaya pinagawa niya sa atin to. Pero Kevin, wag ka mag-alala. Sigurado ako na magiging maayos ang lahat. Maipapasa natin ang subject na to. Uy Kevin, thank you sa panlilibre mo ng burger kanina. Busog ako, grabe. Thank you din, Roda, kasi pinakalma mo ako bago magsimula yung stage play kanina. Iba na kasi talaga yung kaba ko nun eh. Sabi ko naman sa'yo, walang magiging problema. Kita mo, binigyan tayo ng 1 na final grade ni Sir Albert para sa stage play natin. Alam mo ba, muntik na akong maluha nung sabihin niya yun kanina. Alam mo, napansin ko nga yun. Akala ko nga tutulo pa pati uhog mo eh. Grabe ka naman sa akin. Pero hindi naman natuloy yung luha ko. Pero ang galing niyong lahat kanina. Napabilib niyo ako sa acting at saka sa pagbitaw niyo ng mga linya ninyo. Eh paano? Ang galing mo kayang mag-direct. Direct Kevin. Ay. Lalo na kapag oras ng rehearsal, nasa'yo talaga lahat ng atensyon namin. Kasi nakita namin kung gaano ka kaseryoso na makakuha tayo ng mataas na grade sa subject na to. Nasa isang grupo lang tayo kaya gusto ko na pare-pareho tayong mag-e-effort dito. Ikaw kaya ang pinaka-ma-effort sa lahat. Mas marami ka pang naging trabaho kaysa dun sa assigned stage manager natin eh. Hindi naman. Ayoko lang naiasa sa ibang tao yung mga bagay na kaya ko namang gawin. Yan yung pinaka-nagustuhan ko sa'yo, Kevin. Pinipilit mong kayanin yung lahat kahit alam mong nahihirapan ka na. Kaya nga lalo kitang... Ha? Lalong ano? Kaya lalong tumaas yung respeto ko sa'yo bilang isang kaibigan dahil sa ganyang ugali mo, Kevin. Dati na naman akong ganito. At alam mo yan kasi isa ka sa pinakamatagal na kaibigan ko dito sa university, Roda. Medyo lumalalim na rin ang gabi, no? Tara, uwi na tayo. Sige, tara, Kevin. Papa Dudut, sa totoo lang ay alam ko sa sarili ko na tuluyan nang nahulog ang loob ko para kay Kevin noon. Yung paghanga na nararamdaman ko ay na-develop na sa pagmamahal. Ayun nga lang palagi akong nauunahan ng takot na ipaalam sa kanyang tungkol sa nararamdaman ko. Natatakot kasi ako na magkaroon ng lamat ang pagkakaibigan namin. Na baka yun pa ang dahilan para lumayo siya sa akin.
Masaya naman ako sa friendship na meron kaming dalawa. Kahit minsan ay nararamdaman ko na may espesyal din siyang pagtingin sa akin. Ayoko na siyang pangunahan at iniisip ko na lamang na humahanap siya ng tamang tiyempo para magtapat sa akin. Nakagaya ko ay ayaw niya ring madaliin ang mga bagay sa pagitan naming dalawa. Kaya naman in-enjoy ko na lamang ang mga nalalabing buwan na magkasama kami sa university, Papa Dudut. Kevin, kape. Thank you, Rhoda. Thank you rin sa pagdala ng mamon para sa merienda natin. Wala yun. Alam ko kasi na paborito mo yan. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Ay nako, sinabi mo pa. Parang dati lang, sinusungitan mo ako sa classroom tapos bukas. Graduation na kaagad natin. Bilis. Grabe ka naman sa sinusungitan. Hindi pa lang kasi tayo close noon kaya hindi pa tayo masyadong nag-uusap. Paano? Ang sungit mo kaya talaga dati. Hindi ko lang din nga kasi talaga alam noon kung paano makipagkaibigan. Naalala ko na ilang beses mo pa akong sinaway dahil sa kaingayan ko nun sa loob ng classroom natin. Parang naaalala ko yan. Nagre-review kasi ako noon tapos ang lakas ng boses mo kaya hindi ako makapag-concentrate. Kaya hindi ko napigilan yung sarili ko na sawayin ka. Kita mo, alam mo rin sa sarili mo kung gaano ka kasungit dati. Pero nagkaroon naman ako ng character development. Ay, diba? sobra. Kaya nga tuwang-tuwa yung mga kaklase natin sa'yo kung alam mo lang. At nangyari lahat yun ang dahil sa'yo. Rhoda, thank you . Thank you. Para saan? Para sa pagiging isang mabuting kaibigan sa akin. Ay, nako naman. Naging mabuti ka rin namang kaibigan sa akin. Kaya quits lang tayo. Sa bagay, tama ka. Pero alam mo, aaminin ko na malaki ang naging impact mo sa buhay ko. Kasi napalabas mo yung totoong ako. Naturuan mo ako kung paano magpakatotoo sa sarili ko. Ikaw yung naging dahilan para maging mas matapang ako. Kung hindi kita nakilala, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sarili ko . Kaya, thank you, Rhoda. Sa pagbibigay ng kulay sa college life ko. Ano ba yung mga sinasabi mo, Kevin? Nakakaiyak naman. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Mahirap na, baka hindi ko pa masabi sa huli kung gaano ka ka-espesyal para sa akin. Ano? Hindi ko maintindihan. Pagkatapos kasi ng graduation natin, Rhoda, luluwas na ako ng Maynila. Aalis ka na ng Isabela? Oo. Aalis ako kasama si tita. Ang sabi niya, doon na lang daw ako sa Maynila mag-review at mag-take ng board exam. May kakilala daw kasi siya sa isang opisina doon kung saan pwede ako magtrabaho habang nagre-review. Pero babalik ka pa naman, di ba? Oo naman, syempre. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Kaya nga gusto kong sulitin ang araw na to at magpasalamat sa'yo kasi ikaw yung naging tulay para mas lalong lumakas ang loob ko. Sabi mo nga, di ba? Magkaibigan tayo. At ang magkaibigan palaging nagtutulungan at nagdadamayan. Basta, Kevin, nandito lang ako palagi para sa'yo, ha? Alam ko na hindi naging madali ang buhay natin pareho. At ano man ang maramdaman mong bigat o problema, tawagan mo lang ako, ha? Palaging bukas ang linya ko para sa'yo. Papadudot na luha talaga ako sa naging pag-uusap namin noon ni Kevin. Sa totoo lang ay gusto ko rin talaga sana siyang pigilan sa plano niyang pag-alis sa Isabela. Naisip ko lang na sino ba naman ako sa buhay niya para gawin ang mga bagay na yon. Isa pa malaki rin ang maitutulong ng pag-alis niya para sa sarili niya. Kaya naman sinuportahan ko na lamang siya sa naging desisyon niya. At sa araw ng graduation namin ay mahigpit na yakap ang pinabaon ko sa kanya. Kasunod noon ay ang pangako na palagi kaming magtatawagan at muling magkikita.
Sa unang mga buwan na magkalayo kami ay madalas pa kaming magka-text at tawagan. Pero nagsimula din na dumalang ang palitan ng mga text naming dalawa. Ang sabi niya ay naging busy lamang daw siya sa trabaho. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang mabalitaan na wala na pala siya. Nagpatiwakal ang kaibigan ko. Nalaman ko na lamang na mga oras na yon, ginugulo pa rin pala siya ng tatay niya. To the point na hindi na siya makapag-concentrate sa pagre-review at pagtatrabaho niya. Hanggang sa nag-decide na siyang bumitiw na lamang sa mundong ito. Papadudod sa bawat oras na magkausap kami noon ay hindi siya nagbabanggit ng kahit na anong tungkol sa problema niya. Kaya ang buong akala ko ay okay na siya. Akala ko ay natutulungan ko na siyang makausad at maging masaya. Pero hindi pa pala. May mga oras din na napapatanong ako na paano kaya kung nagawa ko magtapat ng nararamdaman ko para sa kanya. May magbabago kaya sa ginawa niya? Mas mabibigyan ko kaya siya ng dahilan para lumaban sa buhay? Magiging masaya kaya kaming dalawa? Wala nang masasagot sa mga katanungan kong yan, Papa Dudut, pero umaasa ako na dahil sa kwento na ito ay makapagbigay ako ng paalala sa mga taong may mabigat na pinagdadaanan sa mga oras na ito, na palaging may mga tenga na handang makinig sa atin. Huwag sana tayong mahiya at matakot na humingi ng tulong mula sa kanino man. Lalo na sa mga oras na parang hindi na natin kayang lumaban sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Roda. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang kaibigan ay maituturing na kayamanan sa buhay na ito. Kaya nga kung meron tayong kaibigan ay ingatan natin ang relasyon natin sa kanila at huwag nating basta-basta ipagpalit sa kung ano. Ikaw, kabarangay, meron ka bang mabuting kaibigan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Chelsea, 34 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho po ako sa isang private company sa Mandaluyong. Naging pampalipas oras ang pag-aalis ng bagot sa pamamagitan po ng pakikinig sa inyong programa sa radyo. At sa katunayan ay minamarathon ko po ang mga uploaded stories ninyo via online. Matagal ko nang iniisip na gusto kong sumulat sa inyo upang ibahagi ang istorya ng buhay ko. At ngayon na may lakas na ng loob ay umaasa ako na mapipili po ninyong itampok at i-ere. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Meron akong kaibigan, si Sheila, na masasabi ko na parang kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Tamang sagot na lang, perfect ko na sana tong test namin eh. Hi Chelsea! Ano yung hawak mo? Ito ba?
Test paper natin sa math. Kabibigay lang ng president natin. Tapos na raw kasing checkan at i-record ni ma'am. Oh, ayan na yata yung sayo. Yung nakaipit sa desk mo. Ay, oo nga. Mukhang ito na nga. Dali, tingnan mo na para malaman natin yung score mo. Sige. Pero ilan muna nakuha mo? Ako? Naku, mababa lang. 98 out of 100 items lang yung nakuha ko. Wow, ang taas! Anong mababa dun? Anong pinagsasabi mo mababa ha? Grabe ka. Para sa akin, mababa pa rin yun kasi dalawa na lang sana, hindi pa tumama. Sayang, gustong gusto ko pa naman makakuha ng perfect score. Ayos na yan, no? Di ka naman bumagsak eh. Kung ako ang nakakuha niyan, magiging masaya na ako. Ikaw yun, pero ibahin mo ko. Nag-expect kasi ako at nag-review ng mabuti para ma-perfect ko yung test natin. Kaya nga hindi ko matanggap tong resulta eh. Ikaw naman, di mo na kailangan mag-review kasi matalino ka na. Tingnan mo pa lang yung formula, kuha mo na agad yung tamang sagot. Grabe ka naman sa tingnan ko lang tapos kuha ko na yung tamang sagot. Ano ako? May superpower? Nagdududa na nga ako, baka meron. Sabihin mo, meron no? Sige na, umamin ka na. Magkaibigan naman tayo. Sira, wala no? We, ganyanan na pala, taguan na ng sikreto. Hoy, sinabi ko na nga na wala. Tsaka posible ba yun na magka-superpower? Sa palabas lang kaya yun. Biro lang, ikaw naman. Siyempre sa palabas lang talaga yun, no? Oh, ano pang hinihintay mo? Tingnan mo na yung resulta ng test mo tapos patingin ako. Curious ako eh. Sige. Oh, ilan score mo? Ha? Ito. Gusto mong makita? Oo naman, patingin. Wow! Naka-perfect ka! Oo nga eh. Sabi na may superpower ka talaga eh. Sira, wala kaya. Pero sa bagay, lagi ka naman nakaka-perfect score kaya wala nang bago dun. Galing-galing mo talaga, Sheila. Kahit na effortless ka sa pagre-review, nakukuha mo pa rin sumagot ng tama sa mga test natin. Nagbabasa-basa naman ako ng kaunti bago yung exam. Pero tama ka sa hindi ko masyadong nire-review. Ewan, ganun siguro talaga. Kuha ko na naman yung tinuturo pa lang ng teacher sa blackboard eh. Buti ka pa. Ako kasi di ko pa nakukuha sa unang turo. Kailangan ko pang balikan, pag-aralan ulit. Mahina talaga ako. Hindi naman masama ang score mo eh. Hindi rin mababa. Tsaka hindi naman ibig sabihin na hindi ka naka-perfect sa test katulad ko, mahina ka na. Alam mo, Chelsea, buti pa. Samahan mo na lang ako sa kantin. Ha? Bakit? Kakain tayo. Ano kasi, wala akong sobrang perang pangkain. Ako nang bahala. Libre ko. Mag-celebrate tayo. Kasi pareho tayong nakakuha ng mataas na score sa test. Papadudot likas na maganda, matalino at palakaibigan si Sheila. Nasa kanya na ang lahat, ika nga. May maayos na pamilya, masaganang buhay at lapitin ng mga kalalakihan. Kahit nga mga babae at binabae ay nagkakagusto rin sa kanya, papadudot. Effortless din si Sheila sa lahat ng bagay kasi nga ay natural na sa kanya ang pagiging ganon. Samantalang ako ay kailangan kong mag-effort ng bonggang-bongga para lamang maging kapantay niya sa maraming aspeto. Kung tatanungin ninyo ako kung naiinggit ako kay Sheila, oo ang isasagot ko. At mas lumala pa ang pagkainggit kong yon sa kanya nang tumungtong kami sa kolehiyo. Pareho rin kasi kami ng kurso na kinuha. Kung tutuusin ay pwede naman siyang kumuha ng ibang kurso. Yung may mas maganda pa sa kinuha ko. Pero katwiran niya, ayaw daw niyang mahiwalay sa akin dahil best friend niya ako. Inayaan ko na lamang si Sheila sa kung ano ang kagustuhan niya. Kaya lang papadudot, alam ko na habang nandyan siya sa paligid ay hindi ako magiging number 1. Palagi akong may kakompetensya sa katauhan niya. Kaya nga naiisipan ko na kung hindi man ako makakalamang sa academics, at least kahit man lang sa love life, ay may lamang ako sa kanya, papadudot.
Ay upo ka. Usog mo lang yung mga papel dyan. Sige. Salamat. Ano nga ulit yung pangalan mo? Ako si Chelsea. Chelsea. Ako naman si Anton. Yan. Managing editor ako ng university publication natin. Kilala na kita. Talaga ba? Oo. Sikat ka kasi sa campus natin eh. I mean, yung publication natin. Tapos yung mga editorial staff, ganun. Saka nakikita naman kita eh. Lalo na kapag nagko-cover kayo ng ibabalita nyo. Ay, nagsusulat din kasi ako ng article. Oo, at lagi kong binabasa yung mga sinulat mo. Thank you. Ang galing-galing mo nga eh. Ang totoo, humahanga ako sa'yo. Dahil sa mga sinulat ko? Oo. Ay, hindi. Huh? Ano ba talaga? Basta. Huh? Ano basta eh? Pwede ba yun? Nahihiya kasi akong sabihin eh. Teka. Hulaan ko. Aplikante ka, no? Ha? Gusto mo mag-apply sa publication namin? Tama-tama. Naghahanap kami ng mga contributor. Ay, naku. Hindi ako aplikante at wala akong balak sumulat ng article para sa newspaper nyo. Ganun ba? Oo, kasi pumunta talaga ako rito para sa'yo. Para sa akin? Oo. Matagal na kasi akong may gusto sa'yo. Simula pa nung freshman pa lang ako. Crush na kita. Akala ko kusa na lang mawawala yung pakiramdam na yun kasi nga crush lang eh. Pero lumipas na lang ang ilang buwan. Natapos na lang ang unang taon ko sa kolehiyo. Magpasa hanggang ngayon. Gusto pa rin kita. Uy, teka. Nakakabigla naman yan. Hindi ko naasahan na magko-confess ka ng feelings mo sa akin ngayon. Oo. At hiyang-hiya talaga ako ngayon pero nilakasan ko na lang talaga ang loob ko. Na-appreciate ko naman yung ginawa mo. Sa katunayan, hanga nga ako sa lakas ng loob mo eh. Pero kasi may... Pero ano? May nagugustuhan na kasi akong ibang babae. Katulad mo, nagsimula rin yun nung freshman. Tapos hanggang ngayon, yun, siya pa rin yung gusto ko. Hindi pa talaga ako nagkakaroon ng lakas ng loob na magtapat katulad nung ginawa mo. Talaga ba? Hoy, tsaka kilala mo kasi siya. Kasi magkaklase kayo, tsaka minsan ko na rin kayong nakitang magkasama. Hindi talaga ako chismoso kaya ngayon ko palang itatanong sa'yo kung mag-best friend ba kayo ni Sheila? Kasi kung oo, pwede bang ilakad mo ako sa kanya? Papadudot buong buhay ko ay pag-aaral ang inatupag ko. Pinilit kong makakuha ng magandang marka sa klase at maging aktibo dahil mataas ang ambisyon ko sa buhay. Mahirap lang kasi ang pamilya namin at ako ang inaasahan ng mga magulang ko na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero noong nakilala ko si Anton, pagtungtong ko sa kolehiyo ay nagbago po ang lahat. Naranasan kong umibig, kaya lang pati ba naman sa bagay na yon ay kakumpetensya ko pa rin si Sheila. Sobrang sakit ng mga sinabi ni Anton. At kahit na karapatan naman niyang tanggihan ang feelings ko dahil may iba siyang gusto ay masama pa rin ang loob ko. Kasi sa lahat ng babae na pwede niyang magustuhan, ang kaibigan ko pa talagang si Sheila. Ewan. Pero para sa akin, sumpa na nakilala ko po si Sheila, Papadudot, ng mga panahong yon. Mga panahong nagmamahal ako pero hindi ako minamahal. Nang dahil sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matagal ko nang nabanggit kay Sheila na nagugustuhan ko si Anton at suportado niya ang pagtingin ko rito.
Siya pa nga ang nagsulsul sa akin na magtapat ng nararamdaman ko sa binata dahil single naman ito at walang napababalitang nagugustuhan. At kahit na ayoko dahil kabado ako ma-reject ay sinubukan ko pa rin. Hindi rin naman ako kung sino lang papadudot. Kahit na mas matalino, maganda at kwela sa akin si Sheila, may sarili pa rin akong personalidad na masasabi kong nagpaangat sa akin. Kaya kahit papaano'y lumakas ang loob ko na magugustuhan din po ako ni Anton. Pero nagkamali ako nang mas piliin niya si Sheila. Noong sinabi ko kay Sheila ang mga sinabi ni Anton ay otomatikong nagalit siya rito. Ang sama raw ng ugali, ganito, ganyan. Marami siyang sinabi na masasakit na salita pero ang ending ay naging sila pa rin ni Anton makalipas ang 6 na buwan. Hindi ko alam kung paano yon nangyari. Focus na kasi ako noon sa pag-aaral at aaminin ko na nagulat ako at nasaktan. Pero hinayaan ko na lang. Years pass, going strong ang relasyon ni Anton at Sheila na para bang kasal na lamang ang kulang sa kanilang dalawa, papadudot. Sino ba yun? Aga-aga naman tumatawag. Ngayon na nga lang ako nakatulog ng mahaba-haba dahil walang pasok tapos istorbo pa to. Buti pa sagutin ko na para matapos na. Si Sheila? Bakit kayang aga-aga naman tumawag nitong babaeng to? Hello? Hello, girl. Nafu-frustrate ako. Ha? Bakit? Anong nangyayari? Kasi nag-away kami ni Anton eh. Tapos ngayon hindi niya pa sinasagot yung tawag ko. Ano bang pinag-awayan niyo kung ayos lang malaman? Ayos lang naman, pero ano kasi... ayaw niya kasing umalis kami. Ayaw niyang pumunta sa Tagaytay. May pa-surprise pa naman ako sa kanya dun kasi nga birthday niya today, di ba? Today na ba yun? Oo, girl. Nakalimutan mo na ba? Dati-rati, ikaw nagre-remind sa akin ng birthday ng boyfriend ko. Baka nakalimutan ko na. Marami kasi akong iniisip eh. Ay nako, ikaw talaga. Pero nakakainis talaga si Anton. Bakit daw ba ayaw niya? Gusto niya kasi sa condo niya na lang daw kami mag-celebrate. Ano ba yan? Boring naman kung dun lang. Tapos ako na lang daw ang pumunta. Baka naman siya ang may sorpresa sa'yo kaya ikaw ang pinapapunta niya. Birthday niya tapos ako ang may sorpresa? Pwede ba yun? Oo, pwede naman yun. Ay nako, hindi pa rin nabawasan inis ko sa kanya. Lalo na ngayon na cannot be reached na siya. Ang mabuti pa, subukan mo na lang i-text. Maging mahinahon ka lang para naman umamo rin siya sa'yo. Huwag mong sabayan ng init ng ulo kasi mag-aaway talaga kayo lalo. Birthday pa naman niya. Paano na lang magiging memorable ang araw na to, di ba? Sa bagay. Ay, thank you Chelsea ah. Sensya ka na kung nadamay ka pa sa problema namin. Ay, by the way, busy ka ba? Oo, busy ako. Busy akong matulog. Iayayain sana kita na... Ha? Ano? Choppy ka girl ha? Ay nako. Ay, wala nang signal. Nako, paano ba to? Buti nga. Ay, naantok pa yung tao eh. Buti pa matulog na lang ulit ako. Ay, ano ba yan? Si Sheila na naman ba to? Ay si Anton pala. Bakit kaya napatawag to? Sagutin ko na nga para matapos na. Hello, Anton? Hello, Chelsea. Naistorbo ba kita? Ay nako, hindi naman. Bakit ka napatawag? Tatanong ko lang sana kung libre ka ngayong araw, magpapatulong kasi ako sa'yo para mag-set up dito sa condo. Ha? Libre naman pero anong klaseng setup ba yan? Plano ko kasi sana mag-propose ngayon ng kasal kay Sheila, pero nag-aaway kasi kami.
Nagalit siya sa akin. Baka nga nakwento niya na o nasumbong pero may dahilan naman ako kung bakit ayaw kong magtagaytay kami. At ito yun. Gusto ko na mag-propose ng kasal sa kanya ngayong araw. Wow! Congrats! Salamat. Ano, pwede mo ba akong tulungan? Oo. Pwede naman. Yun, sige, salamat. Salamat, Chelsea ha. Medyo gahol lang talaga ako sa oras. Malaking bagay yung tulong mo. Papadudot, masama ang loob ko sa planong proposal ni Anton kay Sheila. Pero pumunta pa rin ako sa condo niya para tulungan siyang mag-set up ng dekorasyon at kung ano-ano pa. Habang nandun ako ay kung ano-ano ang naiisip ko. At isa na nga doon yung kagustuhan ko na masira silang dalawa. Doon ko naalala na may nabanggit si Sheila ng katrabaho niyang lalaki na may gusto sa kanya. At nagkakausap daw sila nito sa messenger. Agad kong ipinakita kay Anton ang mga screenshot ng borado na nilang conversation. Wala namang mali siya yon pero interesado talaga si Sheila sa usapan nila. At hindi alam ni Anton ang bagay na yon. Hindi raw nabanggit ni Sheila. Kaya naman naggalit siya rito. Sinabi ko lang na nagmamalasakit ako na pag-isipan niya kung sigurado na ba siya na pakakasalan niya si Sheila. Kasi baka patuloy pa rin ang usapan nila noong naturang lalaki na may gusto sa kanya. Hinimo ko si Anton na mag-usap muna sila ni Sheila. Sumang-ayon naman siya rito. Pinuspone niya ang proposal at nagkausap sila ni Sheila. Pero naggalit daw ito sa kanya at sinabihan siyang pakialamero. Nagalit din si Anton dahil bakit kailangan niyang mag-react ng ganon kung wala naman silang relasyon ang naturang lalaki. Basta ang gulo nila. Ang ending ay naghiwalay sila, papadudot. Nagalit din sa akin si Sheila kasi sinabi ko raw kay Anton ang bagay na yon pero pakiko sa kanya. Kahit na alam kong masama ang ginawa kong pakikialam para masira ang relasyon nila Anton at Sheila ay masayang-masaya pa rin ako sa naging resulta. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam sa kanila. Gusto ko na lang mag-focus sa buhay ko kaya lang ay hindi ako nilubayan ni Anton. At dahil nga broken hearted siya ay naghanap siya ng makakaunawa sa kanya at ako ang nakita niya. Ibinigay ko naman ang comfort na kailangan niya na siyang naging daan para mapalapit kami sa isa't isa. Ano palang gusto mo? Soft drinks o juice? Tubig na lang. Nagbabawas ako ngayon ng matamis eh. Sige. Kuha muna ako sa kusina. Salamat. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo tong tubig? Oo naman. Salamat. Sige. Ito na yung tubig mo. Ayan. Salamat. Ano nga pala yung sasabihin mo? Tsaka tungkol saan yun? Kasi hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo. Natatakot ako tsaka nag-aalangan ako kasi baka hindi mo magustuhan yung ibabalita ko. Depende siguro sa ibabalita mo pero pangako makikinig ako mabuti. Hindi ako basta-basta magre-react. Kilala naman kitang nakikinig muna bago mag-react. Kung ganun, sabihin mo na sa akin para malaman ko. Anton, buntis ako. Ha? Buntis ako. Nabuntis mo ko nung may nangyari sa atin. Talaga? Ano talaga? Oo, malamang. May nangyari nga sa atin, di ba? Hindi na ako nung dinatnan, 2 buwan na.
Akala ko delayed lang ako pero nakakaramdam na ako ng sintomas ng pagiging buntis. Kung ganun, magandang balita yan. Masaya ka? Oo naman, kasi syempre magiging tatay na ako. Oo, Anton. Magiging tatay ka na. Magkakaanak na tayo. Salamat Salamat sa pagtupad ng matagal ko ng pangarap na maging tatay. Pinapangako ko na susuportahan ko magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang makakaya ko para itaguyod ko kayo. Magiging responsable akong padre de pamilya. Padre de pamilya? Oo, ngayon na magkakaanak na tayo, gusto kong magsama na tayo sa isang bubong. Para sabay na nating itaguyod yung magiging anak natin. Magsama na para bang mag-asawa? Oo, yun kung papayag kang makasal sa akin. Chelsea, will you marry me? Papa Dudut, sobrang saya namin ni Anton nang malaman naming magkakaanak na kami. Tagal na rin kasi niya ang gustong magka-baby. Pero ayaw ibigay ni Sheila kesyo gusto muna niyang pakasalan siya ni Anton. Wala namang issue sa akin yung kasal dahil hindi naman ako tradisyonal na klase ng babae. Kaya naman sobrang saya ko nang biglang nag-propose sa akin si Anton. Nang mga panahong yun ay nabalitaan kong umalis ng Pilipinas si Sheila para manirahan sa ibang bansa. Mabuti na yon para makausad siya at makahanap ng iba. Sa ganoong paraan ay hindi na rin niya kami magugulo pa ni Anton, lalo't plano na naming magsimula ng sarili naming pamilya. Hindi nga nagtagal ay kinasal ako sa lalaking matagal ko nang minamahal, Papa Dudut. Masasabi ko na pinakamasayang sandali yon ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung kinasal kami ni Anton ay marami sa mga mutual friend namin ni Sheila ang nagulat sa kinalabasan ng love story naming tatlo. May iba na masaya para sa amin ni Anton pero meron din namang kampi kay Sheila. May narinig pa nga ako na pasaring na sinulot ko lang daw si Anton kay Sheila ganito ganyan. Nung una ay apektado pa ako hanggang sa nawala na lamang ako ng pakialam. Wala naman silang ambag sa buhay ko kaya tuluyan ko na ngang pinutol ang aming ugnayan. Ang mahalaga na lang sa akin ay ang pamilya namin ni Anton. Nung isinilang ang baby namin ay masasabi ko na mas lalo kaming tumibay. Pero hindi pa rin naman naging perpekto ang aming pagsasama dahil mas nakilala namin ng aking asawa ang isa't isa noong nagsimula na kaming tumira sa isang bubong, Papa Dudut. Nasaan na ba yung lalaking yun? Anong oras na Kanina ko pa siya tinatawagan sa cellphone pero cannot be reached. Baka siya na yan. Anton? Ako nga, mahal kong asawa. Ano ka naman ng tinapa? Lasing ka ba ha? Ako lasing, hindi nakainom lang ako. Pero konti lang. Patan nga. Gusto ko nang pumasok at bumiga sa sopa Alis dyan. Aray ko naman! Uy mo naman, di naman masakit yung ginawa ko Grabe, napagod ako. Tapos antok na antok ako. Gusto ko na matulog. Doon na lang ako sa kama natin, Higa, para diretso na. Ay! Bawal kang matulog sa kama natin! Bakit naman, Aber? Gusto ko lang, saka galing ka sa labas, no? May alak ka pa, ang baho-baho mo at ang dumi-dumi mo pa. Bagong palit ko pa naman yung bedsheet saka yung punda natin. Masyado ka. E di palitan mo na lang ulit. Marami ka namang koleksyon ng mga bedsheet at punda, di ba? Palitan mo na lang kasi gusto mo matulog Sinabi ko nang bawal Huwag kang pumunta sa kwarto natin kundi magwawala ako. Para ka naman tanga? Bakit? Tsaka bakit ka magwawala? Ha? Bakit? Bawal? Kwarto ko rin naman yun
Kwarto natin, kama natin, una natin, kumot natin, Oo atin nga, yun. kung gusto mong matulog, edi diyan ka sa sofa. Ba kasi problema mo? May ginawa ba ako sa'yo? Ano kasalanan ko? Sabihin mo, ano? Akala mo yata absuelto ka na, no? Ano nga kasalanan ko? Yung pag-inom mo, saka yung pag-uwi mo ng madaling araw. O ano naman? Anong ano naman eh, hindi mo nga yan pinaalam sa akin. Kanina pa kita tinatawagan, tsaka tinetext pero hindi ka man lang sumasagot tsaka nagre-reply. Nag-cannot be reached ka pa? Siguro pinatayan mo ako, no? Sabihin mo. Hindi ko... Ay, sabi na nga ba eh. Bakit ha? Kasi istorbo ko? Ganun ba yon? Sabihin mo! Huwag ka maingay! Eh wala akong pakialam. Saka may karapatan akong sumigaw, no? May karapatan akong magalit kasi hindi ka marunong magpaalam. Hindi ka marunong mag-update. Buti sana kung ngayon mo lang ginawa to, baka mapalagpas ko pa pero napapadalas ka na eh. Baka nakakalimutan mo, Anton ha? Asawa mo ko at hindi lang basta kung sinong katulong sa bahay na to. Pinagsasabi mong katulong. Hindi ko naman iniisip na katulong ka. Hindi ba? Ha? Eh sa'yo nang nararamdaman ko eh. Anong magagawa ko? Kailan nga ba yung huling beses na nilabas mo ko? Oh, na sinurpresa mo ko. Sa sobrang tagal, hindi ko na nga maalala eh. Tapos ganito ba yung gagawin mo sa akin? Pinag-aalala mo ako sa totoo lang eh. Alam mo, nakakasama ka ng loob. Para kang walang asawa at anak na naghihintay sa'yo sa bahay natin. Papa Dudut, may mga pagkakataon na nahihirapan ako sa pagiging nanay, lalo na kapag sumasabay sa inaasikaso ko si Anton. Daig niya pa ang anak namin kung umasta siya. Parang siya natuloy ang panganay ko, kaya naman naalibadbaran ako sa kanyang presensya. Pag nag-aaway kami ni Anton, ugali na niyang hindi umuwi sa bahay ng isang gabi, pero alam ko naman kung saan siya pumupunta. Madalas ay sa mga kaibigan lamang niya, kaya naman hinayaan ko na lamang siya. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko na umuwi raw sa Pilipinas si Sheila para dito na mag-settle for good. Hindi ako masaya sa balitang yon dahil natakot ako na baka makialam siya sa pagsasama namin ni Anton. Pero kasal na kami. Wala na siyang magagawa doon kaya nga hinayaan ko na lamang siya. Sigurado naman na makaka-move on na siya sa buhay niya at mas lalo nga akong napanatag nung nalaman kong may dinedate na siyang ibang lalaki. Pero akala ko lang pala yon dahil noong birthday celebration ng anak namin ay may nangyari, Papa Dudut. Anton, bakit nandito yung babaeng yan, ha? Ha? Sino? Si Sheila? Sino pa ba? Hindi ko naman yan inimbitahan. Ikaw ba nag-imbita sa kanya, ha? Sabihin mo. Magkaibigan naman ngayon, diba? Dati yun, pero hindi na ngayon. Tagal na nga namin hindi nag-uusap tapos... Teka nga, nag-uusap ba kayo? Kailan pa? Ha? Sabihin mo, kailan pa, ha? Umalma ka lang. Kalma, pwede. Party ng anak natin ngayon. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Wala akong pakialam. Tanong ko yung sagutin mo. Ulit naman ito eh. Late na issue. Gusto pa palakihin. Bakit hindi? Eh sa karapatan ko yun kasi baka nakakalimutan mo, no? Baka lang naman. Kaya ipapaalala ko sa'yo na may asawa ka na at ako yon. May anak na rin tayo kaya bakit ka ba nakikipag-usap pa sa ibang babae? Hindi naman ibang tao si Sheila. Tsaka ano? Saka ano? Pinagsamahan kami. Pinagsamahan mo yung mukha mo? Ano na? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, ba? Nito nakaraang buwan lang. Nag-chat sa akin, nangumusta. Binalita niya na uwi raw siya ng Pilipinas. Ay, wow naman. Ano, wala lang naman yun ah. Paanong wala lang yun eh, ex mo siya. Saka matagal na kayong tapos, di ba? Kaya wala ka ng pakialam pa sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. At wala na rin siyang karapatan na i-update ka. Para namang wala kayong pinagsamahan. Hindi ka ba excited na makita siya? Yung mukhang to, ha? Mukha ba tong excited? Oh! Hello, Chelsea! Long time no see, ah. Alam mo, na-miss kita. Ako ba hindi mo na-miss? Paano kung sabihin kong hindi?
Sobra ka naman. Ang tagal din nating hindi nagkita. Buti pa si Anton. Namiss ako. Oh? Anong sinabi mo? Anton, totoo ba yon? Hindi kasi Normal lang naman yon, Chelsea. Kasi nga 'di ba, may pinagsamahan din naman kami nung araw bago mo siya sinulot sa akin. Anong sabi mo? Totoo naman eh. Manunulot ka. Akala mo hindi ko alam na may gusto ka kay Anton? Sinadya mo talaga kaming paghiwalayin nun para makuha mo siya. Sinamantala mo yung pagkakataon para maagaw siya sa akin. Hoy Sheila, wala akong inagaw sa'yo ha. Saka, oo tama ka. Matagal na naman talaga akong may gusto kay Anton. Alam mo yan kasi lagi ko yung sinasabi sa'yo. Pero ikaw ang gusto niya. Akala ko nun wala kang pakialam kasi nga nagalit ka nung nireject niya ako. Pero ang ending, naging kayo. Ibig sabihin, ikaw ang unang nanulot. Excuse me. Paano ko siya sinulot sa'yo kung siya mismo may gusto sa akin? Eh sana hindi mo siya pinatulan. Sana iniwasan mo siya kung totoong mas mahalaga ang pagkakaibigan natin. Kaso hindi eh. May kalandian ka rin taglay. Kunwari ka pa. Anong sabi mo? Sumusobra ka na ah! Ikaw ang sumusobra. Ah, ganon. Napipikon na talaga ako sa'yo. Mas pikon ako sa'yo. Ang kapal ng mukha mo na magpakita rito sa birthday ng anak namin. Alam mo, buti pa lumayas ka na. At bakit ako aalis, ha? Eh si Anton naman ang nag-imbita sa akin dito. Ah, ganon ha? Pues ako ang magpapaalis sa'yo dito. Uy! Ano yan? Uy! Ano ba? Papadudot, nakakahiya talaga dahil nagkagulo kami noon sa mismong birthday party ng anak namin ni Anton. Pero wala na akong pakialam dahil desperado akong mapaalis si Sheila. Para sa akin ay ang kapal niyang pumunta sa bahay namin hindi ko naman siya inimbita. At ang kapal din ng mukha ng asawa ko noong nagdesisyon siya na imbitahin si Sheila, ang ex-girlfriend niya, nang hindi sinasabi sa akin. Kaya nga pag-alis ni Sheila ay nag-away pa kami ni Anton. Nagkabati rin naman kami pagkalipas ng ilang araw pero hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa dibdib ko ang takot na baka any moment ay magkamabutihan sila ni Sheila. Kahit na pinagsabihan ko na noon si Anton na ayoko na ulit makipag-usap siya sa ex niya at kahit matapos niyang mangako, nababagabag pa rin po ako. Wala na akong peace of mind. Lagi kong naiisip na anumang sandali ay pwede akong lokohin at iwan ng aking asawa. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat ko pong gawin. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chelsea. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.